Napatitig na lamang si Alexa sa nakalahad na kamay ni Gavance, hindi niya alam kung tatanggapin ba yun o hindi, nakita niyang naghihintay ang lalaki sa kanya. Napalunok si Gavance nang makitang tila walang balak kunin ni Alexa ang kanyang nakalahad na palad. Nahihiya siyang bawiin na iyon nang makitang iyangat nito ang palad ay inalagay sa nag-aabang niyang kamay. Kahit papaano ay napangiti siya dahil sa ginawa ng babae, saka giniya niya sa gitna ng bulwagan kung saan nagsasayaw ang ilang pares, naramdaman niyang nanginginig pa ang katawan ng babae sanhi ng pagkakalapat ng balat nila. Relax, ako lang ito, bulong niya sa babae saka hinawakan ang baywang nito. Napapikit pa si Alexa nang halos magkayakap na sila ng lalaking kasayaw, lalo na nang maramdaman ang hininga nito sa kanyang punong tainga. You seem so tense, muling bulong nito sa kanya na nagdulot ng kakaibang kiliti. Hindi talaga niya maiwasang hindi ma-tense dahil ngayon lang ulit may lalaking nakalapit sa kanya ng ganoong kalapit na halos yakapin na siya. Just feel the music, release your tension, muling bulong ni Gavance sa kanya hanggang hindi niya namamalayang sinondig na ang ulo sa balikat ng lalaki. Ramdam na ramdam niya ang pintig ng dibdib ng lalaki maging ang pintig ng puso niya ay pabilis ng pabilis. Alexa, tawag ni Gavance sa kasayaw. Tugon ni Alexa. Salamat, for what? Malumanay na wika, for this. Pumayag kang makasayaw ako, ani ni Alexa. Hindi malaman ni Alexa kung kikiligin ba o matatawa sa sinabing iyon ng lalaki, nang buksan ang kanyang mata ay doon niya lang nakita ang kapaligiran nila. Bigla siyang napatayo ng tuwid at nilibot ang tingin, lahat pala ay nasa kani-kanilang mesa at sila na lamang ni Gavance ang nasa gitna. Mabilis siyang bumitiw sa lalaki at nagmamadaling lumayo rito. Nabagan si Gavance sa inasal ni Alexa kaya mabilis na sinundan ang babae. Alexa, agap sa babaeng papalayo roon, ngunit tuloy-tuloy pa rin ang babae papalabas sa lugar na iyon. Alexa, saglit, sigaw na ni Gavance, ano bang nangyayari sa'yo? Akala ko ba okay na tayo? We're not, nakakahiya Gavance, bakit hindi mo sinabing tayo na lang pala ang sumasayaw? What? Bulalas ni Gavance, you acted so strange dahil tayo na lang ang naiwan sa dance floor. My God, Alexa, isn't that childish? Naningkit ang mata ni Alexa sa narinig buhat sa lalaki. It wasn't pero nakakahiya diba? Inis na wika sa lalaki. Anong nakakahiya roon? Tell me Alexa, nahihiya ka lang ba o kinakahiya mong nakasayaw mo ang isang hamak na empleyado lamang, banat niya sa babae. Natigilan si Alexa at medyo nahiya sa sarili, alinman sa dalawa ay tama ang sinabi ng lalaki. So, alin doon Alexa? Antag ni Gavance sa babae. He knows Alexa, mataas masyado ang tingin sa sarili at masyadong pinapahalagaan ang kanyang posisyon. Kapwa sila natitigilan nang biglang gambalahin sila ng tinig buhat sa kanilang likuran. Anong meron dito at naririto kayo? Nanunudyong tinig ni Mariel. Nothing, sabayan nilang dalawa, doon ay napabungis-ngis ang bagong dating. Nax, chorus pa talaga kayong dalawa, that means meant to be talaga kayo. Anyways, kanina ka pa hinahanap ng kapatid mo, bigay alam nito sa kanya. Tila naman natauhan si Alexa, oo nga pala, naruroon siya dahil kaarawan ng kapatid hindi para makipag-away sa lalaking katabi, nang mapagtanto yun ay mabilis siyang sumunod sa kaibigang si Mariel. Wala namang nagawa si Gavance kundi ang sumunod sa dalawang babaeng pabalik sa bulwagang pinagdadausan ng kaarawan ni Helena. Pagbalik nila ay nakita na ni Alexa ang kapatid na nasa entablado at hawak ang mikropono sa isang kamay habang ang isa naman ay kopete ng alak. Napangiti si Alexa, dalagang-dalaga na kasi ang kapatid niya, napakaganda nito sa suot nitong gown, alam niyang kahit papaano ay nagtagumpay siyang pag-aralin ito. To all my friends, colleagues and to my dearest sister, thanks for joining me tonight as I celebrate my 21st birthday. To my sister Alexa, thank you so much for being a sister, a mom and a dad to me. Medyo pag-aralgal ng boses ng kapatid sa huli nitong sinabi, I know how much you sacrificed for me in order to finish college. I will be forever thankful. I love you. Dagdag pa nito na halos hindi na maintindihan dahil basag-babasag na ang tinig nito dahil sa pag-iyak sa labis na kaligayahan. O ito, special ito para sa you my dear friend, nakangising bigay sa kanya ni Mariel ng kopeta ng alak. Agad niyang inabot yun, maging si Gavance ay binigyan din ng kaibigan.
Everyone, thanks for being here tonight. Let's have a toast. Thanks for a wonderful night. Ate, wala na akong mahihiling pa sa buhay, kundi ang makitang masaya sa piling ng lalaking mamahalin ka at mamahalin mo rin. Cheers, malakas na saad ng kapatid. Natigilan si Alexa sa sinabing yun ng kapatid. Oy, cheers daw, antag ni Mariel sa kanya dahilan upang agad na itaas ang hawak, matapos itaas at agad na tinungga ang laman noon. Oh, narinig mo ang wish ng kapatid mo, diga pang muli ni Mariel sa kanya. Enough Mariel, you know my stand regards on that matter. Wala pa sa isip ko yan, gagad na sagot. Wala pa sa isip mo, ang edad mo wala na rin sa kalendaryo, alam mo hindi na lang bilihin ang may expiration pati matris besh, kaya bago pa mag-expire baka naman pwedeng taniman mo ng kahit isang supling, di ba? Palatak ng kaibigang si Mariel, matapos inumin ang binigay ni Mariel ay tila nalula siya. Pero imbes na tumayo at umuwi na dahil tila hindi na kaya ay muli pa siyang uminom, nang may baba ang ikatlong kopeta ay tila umiikot na ang paningin niya. Mariel, nahihilo ako, mahinang wika sa kaibigan saka naiyuko na lamang ang ulo sa mesa. Ate, ano na, tulog na yata si ate, pupuntahan ko na ba si Kuya Gavins, bulong ni Helena kay Mariel. Oo, sabihin mo nakatulog si Alexa sa kalasinggan, ito yung susi ng kwarto nila. Sabihin mong bantayan niya na rin niya, ani ni Mariel. Ah, hindi pala, alam mo na, kindat niya kay Helena. Do you think it will work, Ate Mariel? Alalang wika ni Helena. Sure, see, turo kay Gavins na nakikipag-inuman sa ilang kalalakihang katrabaho nila. Medyo may amats na, sa gandang ito ng ate mo hindi ba siya magnanasa, nangingiting wika ni Mariel. Okay ate. Pupuntahan ko na si Kuya, ani ni Helena saka agad na tinungo ang kinaroroonan ni Gavins, agad naman itong tumayo nang sinabi ang kanyang pakay. Akay na ni Gavins ang kaibigan ng magkatinginan sila ni Helena, kapwa sila may ngiti sa lobby nila, sana lang ay epektibo ang kanilang plano. Nahirapan si Gavins na akayin si Alexa na tulog kaya napilitan siyang pangkuin ito, may ilan-ilan silang nadadaanang tao at may kasabay rin sa elevator ngunit wala siyang pakialam. Diretso ang lakad hanggang matumbok rin ang silid na binigay ni Mariel sa kanya. Agad na nilapag si Alexa sa kama at nakitang naginhawaan ito dahil komportable na ang pagkakahiga nito. Nang mapaunat ito at bahagyang nalilis ang laylayan ng dress nito, dahilan upang tumambad sa kanya ang makikinis nitong hita, napangiti pa siya, habang nakatitig sa maganda nitong mukha, hindi niya lubos isipin na sa ganda nito ay wala pa itong kasintahan o naging kasintahan. Umupo siya sa tabi nito at hinawi ang ilang hibla ng buhok na tumatabing sa mukha nito. Hinaplos-haplos ang magandang mukha nito sa kaginawaran ng halik sa pisngi. Dinig pa niya ang malalim nitong paghingatanda ng malalim na ang pagtulog nito. Inayos niya itong kumutan matapos tanggalin ang sandals nito at iayos ng higa. Papaalis na sana siya upang humiga sa isang sofa sa kabilang panig ng silid nang marinig ang tinig ng babae. Noong una ay inakala niyang nagising ito ngunit nakapikit ito. Hindi ako mag-iisa, hindi ako, no, napangiti siya sa sinabi nito. He knows that Alexa is under pressure dahil sa edad nito. Pero tama naman kasi ang boss niyang si Mariel, sayang ang ganda nito kung hindi man lang maipapasa sa magiging anak nito. Sayang ang ganda nito kung magpapakatandang dalaga na lamang. Naghintay pa siya ngunit hindi na muling nagsalita ang babae kaya mabilis na pumunta sa kinaroroonan ng sofa. Kailangan niya ring makalayo ng konti dahil baka hindi niya mapigilan ang sarili. He knows na plinano yun ni Helena at Mariel, ayaw niyang samantalahin dahil alam niyang magagalit ng todo si Alexa. Mabilis na tinanggal ang sapatos, maging ang pang-itaas na damit dahil hindi siya sanay matulog ng naka-long sleeve. Mabilis na nahiga sa may kaliitang sofa. Katawan niya lang ang kasya at nakababa ang kanyang paa, nakailang minuto na rin siyang nakapikit ng mata. Ngunit ayaw talaga siyang dalawin ng antok, lalo pa at hindi siya komportableng matulog na may suot. Teenager pa lang siya ay boxer short lang ang suot kapag natutulog, mabilis niyang nilingon ang kanang kinatutulugan ni Alexa, mukhang tulog naman ito kaya mabilis siyang tumayo, at tinanggal ang slacks niya at naiwan lamang ang boxer short niya. Naisip niyang kailangan niya na lamang magising ng mas maaga kesa sa babae. Nang ganap na may ayos ang sarili ay muli siyang nahiga sa sofa at sinubukang makatulog na kalaunan ay nagawa rin niya. Madaling araw ay naalimpungatan si Gavins dahil tinatawag siya ng kalikasan,
Mabilis niyang tinungo ang banyo. Nang matapos siya roon ay lumabas na siya ng silid nang makitang nakaupo na sa kama si Alexa, at nanlalaki ang matang nakatingin sa kanya. "Ah, anong ginawa mo sa akin? Paano mo ako nadala rito?" Palatak nito sa kanya. Nakita pa niyang mabilis itong tumalikod sa kanya at naalalang boxer shorts nga lamang ang suot, mabilis na tinungo ang kinaroroonan ng slacks niya. Habang sinusuot ay kinakausap niya ang babaeng halos isumpa siya. "Miss Alexa, bago mo ako akusahan, bakit hindi mo tingnan ang sarili mo? Suot mo pa rin naman ang dress mo. Did you feel something strange sa sarili mo at dyan sa ano mo?" Aniya na hindi masabi-sabi. Bastos, agad na sabad nito, ngunit sa narinig buhat sa lalaki ay natigilan siya, wala naman siyang nararamdamang kakaiba. "Bakit ka nakahubad kung wala kang ginawa sa akin?" Bawing tanong rito. "Hindi kasi ako sanay matulog ng may suot. Kesa naman sa hindi ako makatulog ay tinanggal ko na." "No worries. Wala akong ginawa sa'yo. Maswerte ka nga. Actually Helena and Mariel give me all the authority to do. Alam mo na," aniya saka ngumiti ng nakakaloko. "Bastos ka talaga," pang-aasar ni Alexa, lalong natawa si Gavin sa reaksyon ng babae. "Pero no worries, hindi ka naman mag-iisa habang panahon, naririto lamang ako," ani ni Gavins. "Hindi kita kailangan," giit ni Alexa. "We'll see," saad naman ni Gavins. "Sure ka na wala kang ginawa sa akin?" Pangungumpirma niya na agad namang tinanguhan ng lalaki. "Pero kung gusto mong gawan kita, available naman ako," tudyo niya sa babae na sinuklian nito ng irap. Kahit papaano ay nakaramdam si Alexa ng bilib sa lalaki dahil dama niyang walang nagalaw sa kanyang sarili. "Thanks," salitang namutawi sa kanyang bibig. Napangiti ng matamis si Gavin sa narinig buhat sa babae. "What that smile for?" Bonus na bawi ni Alexa. "Wala lang, masaya lang ako. Yung simpleng thanks lang ay okay na ako." Anito na kinangiti na rin ni Alexa, may isang bagay ang pumasok sa kanyang isipan. Napalunok si Alexa, hindi kasi matatawaran ang kagwapuhan ng lalaking nasa harapan lalo pa at nakikita ang malaaga mulak nitong ngiti. Mas lalong napangiti si Gavins nang makitang natahimik si Alexa. Bigla tuloy ay sumingit sa isipan ang suwestyon ng kaibigan na kung hindi niya kailangan ng lalaki, ay kahit anak na lamang pero dapat ay kilalanin niya ang lalaki. Hindi na niya kailangang maghanap pa ng lalaking makapagbibigay sa kanya ng anak dahil nasa harapan na niya ito. Alam niyang mabuting tao ito at sa gandang lalaki nito ay tiyak na maganda rin ang magiging anak kung sakali. Nang muli niyang lingunin ng lalaki ay nakita niyang nakatalikod na ito at akmang isusuot na muli ang damit nito. Doon ay tuluyang pinalaya ang isang pilyang ngiti sa labi na kay tagal itinago. Aaminin niyang attracted siya sa lalaking nasa harap, bukod sa may magandang pangangatawan, gwapong mukha ay may paninindigan din, idagdag pang nasa kanya ng lahat ng pagkakataon na gawan siya ng masama pero ginawa nito ang tama. Hindi naman siya ganoon kamanhid para hindi kiligin sa edad niyang iyon. Gavins is a perfect candidate to be a father of her child. Dahil sa samut-saring naglilipa na sa utak ay hindi niya namalayang nakalapit na pala ang lalaki sa kanya at matamang nakatingin sa kanya. Nagulat tuloy siya nang bigla itong magsalita. "Is there something wrong?" Nag-aalalang tanong nito. Muli ay tila nawala sa kanya ang sarili. Nasaan na ang matigas na Alexa? "Hey, is there something bothering you?" Muling antag ni Gavin sa kanya hanggang sa hindi na lamang namalayan ang salitang kumawala sa kanyang mga labi. 10,000 for a night with me, bulalas niya. "Ano?" Dumadagundong na sabad ni Gavins, napakunot-noo pa siya kung bakit nasabi yun ni Alexa. "Look Alexa, you almost freak out when you found that we slept in one room, now you're asking me for a night? Are you kidding me?" Hindi makapaniwalang wika ni Gavins. Napalunok si Alexa sa nasabing iyon ng lalaki. She looks so cheap, parang gusto niya tuloy bawiin at umalis na sa harap nito. Ngunit nasabi na niya and it wasn't matter kung ano pa ang isipin nito sa kanya. "Okay fine, kung ayaw mo, maghahanap na lang ako ng iba." Aniya saka tinanggal na ang kumot na nakatakip sa kanya upang tumayo na. Ngunit isang mahigpit na kamay ang pumihil sa kanyang braso. "What's wrong with you? You're not that desperate, yeah?" Taas boses ni Gavins. Hindi niya nagustuhan ang huling sinabi ng babae. Is she that desperate na magbabayad pa ng lalaki para lang sa isang gabi? Mabilis na piniksi ni Alexa ang kamay ni Gavins. "Yeah, maybe I'm that desperate Gavins, you're not in my shoes.
Ikaw, lalaki ka kaya okay lang sa'yo. Medyo napaos ng tinig niya. Nakita ni Alexa ang pagtiimbagang ni Gavin sa sinabi niya. Hindi mahalaga ang edad, Alexa. You said that, yeah. Besides, hindi mo kailangan ng lalaki, kutsa sa babae. Mabilis na tumayo si Alexa saka mabilis na sinuot ang sandals niya upang lisanin niya ang silid na yon. Pinagmamasdan lamang ni Gavin ang babae. She might be under pressure sa mga sinasabi ng tao sa paligid nito. Ngunit hindi niya maatim na makita itong kasama ng ibang lalaki. Sa kanya unang ini-offer ni Alexa, then he'll take it. Matapos isuot ni Alexa ang sandals, ay inayos niya ang buhok gamit ang mga daliri saka hinagilap ang pouch niya para makaalis na roon. Saktong dadamputin niya ang kanyang pouch ng Molenigan ang boses ni Gavins. I'll take your offer, dinig na tinig ni Gavins. Natigilan siya sa sinabi nito, kaya napahinto siya sa pag-alis, at nang magtaas siya ng tingin ay nagsalubong ang mga mata nila, mga matang lumulusaw sa matigas niyang puso. Sabihin mo lang kung kailan at saan, muling saad nito. Isang pilit ng ngiti ang binigay niya sa lalaki saka nagpatuloy sa pag-alis. At nang nasa pintuhan na siya ay siya naman ang nagsalita. I will inform you, aniya sa katuluyang nilisan ang lugar. Nasa elevator na siya pababa sa lobby ng hotel na pinagdausan ng kaarawan ng kapatid. Nang maalala ang kapatid at kaibigan ay naningkit ang mga mata niya, wala siyang kamalay-malay na pinagkanulo siya ng mga ito. Pagbukas ng elevator ay agad na bumungad ang dalawang mukha na kanina ay naglalaro lamang sa isipan niya. Mataman ang mga itong naghihintay sa bawat taong nalabas sa elevator, halos sabayang napatayo ang mga ito nang makita siya, nagkatitigan pa dahil sa tila galit na reaksyon niya. Mabilis na binagtas ang pagitan nila, what do you think you're doing, sita sa mga ito. Muling nagkatinginan ang dalawa, we're making things, katwiran sana ni Mariel na agad niyang pinutol. What, ang ipain ako sa isang lalaki, my God, kaibigan ba kita? Ikaw Helena, you're my sister, dapat you're going to protect me, giit sa nakayukong kapatid. It's my fault, agaw ni Mariel para hindi niya kagalitan ang kapatid. So I guess ay may nangyari sa inyo ni Gavins just for you to act like that. Dagdag pa ni Mariel na imbes na matakot ay natatawa pa. Nothing, malakas na wika niya. What do you mean? Nothing, hindi makapaniwalang wika nito. Nagkatinginan pa silang muli ng kapatid niya. You mean, walang nangyari, as in, no kiss, no touch, no hum. Hindi makapaniwalang wika ng kaibigan sa eksaherada pang tinampal ang mukha, saka sinapo ang malaking tiyan. Mapapaanak pa yata ako sa stress, as in wala, paulit-ulit nitong sabi. Oo, wala, no, nothing, wala, naiinis na wika rito nang sabayang mapalingon ang dalawang kaharap sa kanyang likuran. Matapos siyang iwan ni Alexa ay napagpasyahan na rin niyang lisanin ang lugar na yun, pagkasara niya ng pintuhan, ay siyang labas naman ng isang babae buhat sa kabilang hotel room, nagkatinginan sila ng babae dahil hindi yun maiwasan, at ganoon na lamang ang gulat niya nang makilala ang babae. Zenny, mahinang tinig ng makilala ito. Zenny was his ex-girlfriend, pero gaya ng iba, mula nang mawala ang lahat sa kanya ay nawala rin ito, it's a bittersweet breakup. Gavins, ani naman ang babae sa kanya, wow, long time no see, how's life, aniya na may pait sa tinig. Nag-iwas ng tingin ito sa kanya, nais niyang matawa sa ginawi nito, naisip niyang guilty ito sa pang-iiwan sa kanya sa panahong kailangan niya ng karamay. I'm good, you? How's your, napatigil ito sa nais sabihin. My dad, he's fine, maikling sagot ng babae, ngumiti ito ng mapait. Anong ginagawa mo dito? Dinig na tanong nito. Umattend lang ako kagabi ng birthday party ng coworker ko. Nalasing kaya hindi na nakauwi, how about you? Tanong rito. Same as you, anito habang papalakad sila patungong elevator, so you're staying here for good, hindi mapigil ang itanong. Kasi iniwan siya nito noon in the reason na aalis na ito papuntang New York upang doon magtrabaho bilang isang nurse. Siguro, hindi ko pa alam, anito na iwas pag-usapan ng buhay nito. Are you finished your degree? Mahinang tanong nito. Napangiti siya ng mapait rito. Nope, but I was trying to. Need to stop before but I'm a working student right now. Soon, few more months, aniya. Okay,
Mahinang wika naman ito, nang nasa elevator na sila ay natahimik silang pareho hanggang sa muling magsalita ang babae. "Are you married?" tanong nito, pinapakiramdaman niya ang kasama hanggang sa bumukas ang elevator. Doon ay nasumpungan ng mga mata ang tatlong babaeng nag-uusap, agad siyang nakita ng dalawang babae dahil nakaharap ang mga ito sa banda kung saan naroon siya at nakatalikod naman ang isa. Kapwa nakamata sa kanya ang dalawang babae hanggang sa pumihit na rin ang babaeng nakatalikod, si Alexa yun at hindi niya malaman kung ano ang reaksyon nito dahil blanko ang mukha nito. Inis ang bumalatay sa mukha ni Alexa nang makitang tila magkakilala ang dalawang laman ng bumukas na elevator lalo na at nang tumigil ang lalaki ay tumigil din ang babae. "Kilala mo ba sila?" nolanagan nilang tanong ng babae kay Gavins. Silang tatlo naman ay matamang naghihintay sa isasagot ng lalaki rito na tila pa bumibilis ang pintig ng pulso sa maaaring isagat ng lalaki. "Mga boss ko sila at siya ang birthday celebrant," turo niya kay Helena. Tumaas baba ang dibdib sa narinig na tugon ng lalaki. "What do you expect for him to answer na jowa ka kung hindi naman kutsa sa sarili ni Alexa?" Naramdaman niya ang pagbundol ni Mariel sa kanya dahilan upang tila magising siya sa pagkakatitig sa dalawa. "Anyways, we have to go, thanks for coming on my sister's birthday, have a good day," malamig na turan saka nagpauna na kina Mariel at Helena. "Ate, wait," tawag ni Helena sa kanya ngunit diretso lamang siya. "Ate Mariel," nolanagan pa niyang wika ng kapatid. "Sige lang, habulin mo na ate mo, sasanduan ako ng pinsan ko," sagot naman ng kaibigan kaya maya-maya lang ay nasa likuran na ang kapatid. "Ate, galit ka ba?" tanong ng kapatid nang marating nila ang kinapaparadahan ng sasakyan niya. "Oo," galit na sagot rito, nakita ang pagkagulat sa mukha ng kapatid. "Galit ako hindi dahil may kasama siyang iba kundi ang ginawa ninyo ni Mariel, my God, I can't imagine na ang nag-iisa kong kapatid at ang best friend ko ay ipapain ako sa isang lalaki," bulalas sa kapatid niya. Nang lingunin ang kapatid ay imbes na matakot ito ay nangingiti pa sa ginawa ng mga ito. "Bakit ka nangingiti dyan?" Inis na wika sa kapinasibad na ang sasakyan niya. "Una ate, tinanong ko lang if galit ka. It's answerable by yes or no pero bakit dinawit mo pa yung girl na kasama ni Kuya Gavins?" "Gavins lang walang kuya," pagtatama pa ni Alexa. "Okay, Gavins na kung Gavins, apektado ka ba nang makita mong may kasama si Gavins kanina?" pilyang tanong ni Helena. Agad na tinapakan ni Alexa ang preno dahilan para halos masubsob silang pareho sa dashboard. "Ouch ate," angal ni Helena nang makabawi, "next time piliin mo ang itatanong mo Helena, hindi ka pa absuelto sa ginawa ninyo ni Mariel, turan dito." "Pero may nangyari ba?" natatawa ng tanong ng kapatid. "Wala," mahinang sagot niya. "What? Wala? As in walang nangyari?" Di makapaniwalang sagot nito. "Oo," aniya naman na natatawa. "It was failed. Bakla yata eh." Pang-aasar na lang sa kapatid na hanggang sa kasalukuyan ay hindi kumbinsidong walang nangyari sa kanila ng lalaki. Habang nagmamaneho ay napapaisip na rin siya, she might need to go out sometimes and have fun para naman hindi siya kulitin ng mga ito. Kapag nakita na nga itong lumalabas niya siya to have fun and dating itigil-tigilan na ng mga ito ng pagririto sa kanya. Kaya isang pas siya ang binuo sa isipan, pagka-uwi ay magpapahinga at matutulog maghapon para may lakas siya para mag-bar hopang mamayang gabi. She might need to explore and widen her world para may makilala pang lalaki na mas better sa Gavins na pinagduduldulan sa kanya. Kinagabihan, pagpatak pa lang ng alas 6 ay gumiyak na siya. Naligo siya na halos abutin pa siya ng 1 oras para lamang mahilad ng mabuti ang katawan, handa na rin ang cocktail dress na isusuot niya. Na-excite tuloy siya sa kanyang gagawin, this is her first time na gawin yun. She doesn't enjoy her teenage life since siya na ang bumalikat at tumayong ama at ina sa kapatid. Mabilis na sinuot ang damit na humubog pa lalo sa kanyang magandang katawan, nang maisuot ang damit at agad namang tinuyo ang buhok saka tumayo sa harap ng life-size mirror na kita ang buong katawan. Napangiti siya sa nakita roon, this is it, aniya saka mabilis na nag-apply ng makeup sa mukha. Habang naglalagay na ng lipstick ay nabigla siya nang biglang bumukas ang pintuan, natabingi tuloy ang paglalagay niya sa gulat. "Naku naman Helena, pwede ba kumatok ka naman?" Tura ng makabawi, ngunit ito naman ang nagulat nang makita siya. "Ate, saan ang punta mo?" tarantang wika nito, "yung dinner kasi ay okay na."
Anito na di pa rin makapaniwala sa nakikita. Ikaw na muna kumain, may pupuntahan lang ako. Kaila sa kapatid. Saan ate, okay ka lang ba? Nagtataka pa ring tanong nito. I just realized na siguro it's about time to find someone para naman hindi mo nairito kung kani-kanino, sagot sa kapatid. Pero ate si Kuya Gavins yun, doon alam kong secured ka, katwiran nito. Tama na, at enough calling him kuya, naalibadbaran ako. Sige na, it's 7:30, I'm going, lock the door, aniya saka na nagpatiuna palabas ng silid niya. Kalalabas pa lamang ni Gavin sa banyo at magpapalit na sana ng pantulog nang makitang may tumatawag sa cellphone niya. Agad na dinampot yun at nakarehistro doon ang pangalan ni Helena. Oo, hello, kuya, si ate, bungad nito. Oo, ano nangyari sa ate mo? Nag-aalalang sagot dito. Umalis kuya ewan ko doon ngayon lang aalis ng gabi. Sabi kasi maghahanap daw ng ibang lalaki para hindi ka namin ipagduldulan sa'yo. Alang ng wika pa nito. What? Bulalas sa narinig. Bakit? Ano bang sabi? Tanong pa. Sabi wala daw nangyari. Failed daw kasi walang nangyari sa inyo baka daw kasi. Anito na napakatagal dugtungan. Baka daw kasi ano? Kasi ano? Bakla ka kuya. Tuluyang wika nito. What? Ako? Bakla? Hindi makapaniwalang wika niya. Kaya naisipan niyang hanapin na lamang ang babae. Bakla pala ha. Aniya sa isip habang sinusuot ang damit panlakad niya.